Ronald Garden. 7 years na ako dito sa BCCN. Nag-start ako as OJT, and then absorb kami as employee. Actually, ito yung first job ko. Part ako ng training sa department ng Kamay Early Services Department. So, dun sa department na kinabibilangan ko, meron siyang hinahandle na membership, and then last din yung aming training. So, yun yung covered ng aming department, which is ako naman yung acting specialist na under training. We are from the BIT City and from Marikina Polytechnic College. This interview, ma'am, will be started. When did the cooperative started? Ayan, sige. Nag-start yung cooperative namin as savings association. So, hindi pa siya totally established as cooperative. And then, dito nag-team up after a year. So, dito nag-build ng, kung familiar kayo dito, so usually lahat naman kayo taga Marikina. Yes. Dito sa may riverbanks, meron siyang Utex na pabrika siya ng tela at hula at patahian ng mga pantalon. So siguro kilala siya ng mga parents ninyo sa mga kapalahunan na yun kasi 80s pa siya. So yung pabrika na yun, yung mga empleyado doon, yun yung naging kauna-unahan po namin naging miyembro ng cooperative. So nung start na savings pa lang, dito nag-team up na siya ng credit cooperative, which is tinawag siyang Utex Employees Credit Cooperative. Maliit lang siya na co-op, na exclusively lang na yung mga members niya is empleyado ng Utex. Ayan, so, nung nagsara si Utex, dito siya, before pala, to be exact, na-establish si Utex Employees Credit Cooperative na pinagsimulaan namin is August 11, 1986. And then, nag-start kami as 37 founders, and then 5,300 lang yung capital. So usually kung titignan ninyo yung mga 1980s is yung mga ganong halaga is malaki na po. So kaya nag-team up sila or nakapag-build sila na isang maliit na cooperative. So napapautang nila yung mga empleyado, naturuan nila na mag-save. Ayan. Then nung nagsara si Utex, hindi nag-stop dun yung objective tsaka yung napagsimulaan ng aming President and CEO na ipagpatuloy yung cooperative na nagawa nila. So, 1995, dito na po kami na-registered as Barangka Credit Cooperative. So, from close type cooperative within the company lang na yung mga member, dito po na in-amend namin siya na maging community-based cooperative na siya. Meaning, hindi lang within that company yung member, within Marikina na rin po at yung karatig lungsod ng Marikina, which is Quezon City, Antipolo. So, community, malaki na yung nasasakupan niya. And then, at the same time, dito, ang naging next na office namin nun dahil alis kami doon sa Utex, yung next na Porsche, yung bahay ng aming President and CEO. Kasi dito lang din siya. Taga dito lang. Puro Marikina lang din siya. Actually, hindi naman siya puro Marikina. Taga-Alabat, Quezon siya. Pero yun ang pangasawa niya, taga Marikina. So, yung maliit na portion ng bahay nila, yun yung naging next na ng office noon. Ang kakasya lang doon, 2. So, salitan lang. At the same time, yung empleyado doon, either 2 or 3 lang, walang sahod. Voluntary lang ang kanilang pagtatrabaho. So, yung service na binibigay sa mga members. So, dito, ayan, around 2005, 2006, so dito nakapag-build na ng itong building. Dito na siya na-establish tong building na ito, na 4-story building na tinawag din one-stop shop building kasi mostly yung basic needs ng member andito na. May rentals, may mini-mart, may water station, may bayad center. So yung mga basic needs andito na kaya i-provide sa mga members. So, from 1986, ngayon, currently, 37 years na pong in service ang aming cooperative. And then from 37 founders or members, currently, meron na kami more than 29,000 na members. And then, from 5,300 going to 2 billion in assets na po ang aming kooperatiba. And then, one of the
Billionaire Cooperative po, top 20. Kabilang po kami sa top 20 na Billionaire Cooperative dito sa NCR. Okay. Ayun. Ang galing. So, from womb to tomb, sabi nga na nag-uumpisa, syempre pag sa business, maliit pa lang negosyo yan. Hanggang sa pinagpatuloy dahil sa magandang layunin ng aming President at CEO na mapagpatuloy ko ano yung nasimulan niya. So ngayon, currently, ito na yung kumbaga pagiging stable at the same time pagiging trusted na rin ng lahat ng mga members yung cooperative po na kumabibila. Actually, ito dahil syempre 7 years pa lang ako dito sa Opo. BCC. Pero based na rin doon sa mga training na ginagawa namin, yung mga nagiging sharing kasi ng mga one of the pioneer din dito na officers, at the same time yung nasi-share sa amin ng aming President and CEO, yung naging history or naging experience niya sa pagtatan na itong cooperative. So yung naging idea bakit ito itinayo dahil yung pangangailangan ng community. So, and then yung needs nila na maturuan na mag-save. Save. And then at the same time, mapunan din yung pangangailangan nila when it comes naman po financial. So, yun siya. Kaya siya na-interview din. So, ma'am, paano po talaga yung nagiging benefit ng mismong cooperative sa mga tao? Yung, di ba po nga, sabi niyo nga po, di ba, is to help their financially. And, hindi naman po ba mas malaki yung nagiging ano nun sa kanila? Hindi naman. Kasi ang kagandahan lang ng cooperative, kung i-compare nyo with other institutions, Yes especially po. banks, Opo. or yung mga loan sharks, yung mga Bombay, Opo. ganyan. Yung So, isa lending. kasi yan yung mga lending. Normally kasi, ang nagiging thinking ng iba na kapag sinabing cooperative is pinaka-mindset nila is utangan. Utangan, yes po. Ayan. So, hindi. So, chini-change namin yung ganong isipan ng mga individual na hindi lang basta lending ang cooperative. Yes So, po. ang pinakamalaking advantage namin kasi compare sa kanila na, kumbaga, natutugunan namin yung pangangailangan ng mga members. So, bukod sa sila ay maglo-loan, so, natuturuan din namin sila na mag-save kasi hindi lahat ng utang ng aming mga members dito ay napupunta lang dun talaga sa kanilang loan. So, instead, meron silang nagiging ipon. So, meron kaming, every time na nagbabayad sila ng kanilang loan amortization, Yes po. mapapasok sa kanilang share capital and then emergency fund. So, at the same time, meron din kaming ibinibigay na benefits na insurance. Hindi kumpara kapag sa other loans institution or lending, so utang ka na ng utang, bayad, utang. Opo. Pero dito sa cooperative, bayad, utang, ipon, lumalaki yung kanyang ipon. At the same time, nasi-secure na rin yung sarili niya na insured siya sa co-op. Yung benefits po talaga dito sa company once na naka-join po sila sa cooperative. At saka dito sa cooperative, hindi lang siya member. So, one of the, na rin siya, co-owner ng cooperative, ano man yung nakikita niya dito sa aming building, pag-aari niya rin yan. What responsibilities do your members have? Siguro ito ilan lamang to sa mga responsibility ng aming members. Siyempre yung continue patronizing yung products and services. Yes. And then, at the same time, yung responsibility nila na mabayaran nila na tama yung kanilang mga hiniran. Kasi, syempre, yung pinapaloan din namin sa mga members is pera din ng Yes. kapwa nila, co-owner or Owners. members. Ayan. Ang tawag kasi namin sa mga members namin is kamay-ari. Kamay-ari. So, ayan. And then, when it comes naman dun sa kanilang obligation, so, responsibility din nila na every month, nagdadagdag sila sa kanilang share capital and savings. So, dito kasi namin minomonitor na para at least continue and active yung kanilang account na nahuhulugan, gumagalaw. Yes. Ganyan. So, hindi ang kagandahan lang compare sa other banks is, di ba sa mga bangko, kung familiar kayo, Opo. even though nasa maintaining balance siya, Nababawasan pa Oo. din. Sa atin dito sa aming cooperative, even hindi man nadadagdagan, yun nga lang ang disadvantage na apektuhan naman yung benefits nila when it comes dun sa life insurance. Pero normally, kapag more than 2 years na siyang hindi nagiging active na nagde-deposit, nako-consider siya as dormant account. Pero not totally na binabawas niyo po.
dormant lang, kumbaga tulog yung account Tulog lang nila, yung account hindi niyo. gumagalaw. Opo. Next po. What are the common problems of cooperatives? Based on my experience na lang din, at at the same time siguro sa mga nagdaang panahon na rin na na-encounter namin problem, siguro yung, syempre yung hindrance pa rin ng mga member na safe ba yung Pera nila. Yes, dyan. opo. Oo. And then, yung kumbaga syempre yung changes na rin sa nangyayari sa atin, especially yung pandemic. Pandemic, Ayan, yes nagkaroon po. ng pandemic. Though, even na nagkaroon ng pandemic, since 2020, hindi po nag-stop yung operation po namin. Ever since. Kahit na nagka-pandemya po dito, nag-lockdown, tuloy-tuloy po yung operation po namin. Even yung mga staff po, tuloy-tuloy po kami. Pasok pa din po. Oo. Yun nga lang po, syempre, tayo dito, medyo mahigpit yung tayo dito, protocol ng Yes. mga time na yun. Yes po. So, dito nag-team up yung mga online transactions namin, and then work from home, Yes. nag-stay in yung mga staff dito ng iba, kasi nga may mga apartment and dormitories po kami. And then, ayun, mostly, siguro may konting advantage din na nangyari din yung pandemic since dito na-build namin yung mga possible pa pala na pwede pang kayang gawin ng Cooperative. compare sa others po na kaya din pala natin mag-online. Ayan, so naging kumbaga nadagdagan yung transaction na less hassle sa mga members po namin na ma-provide din yung services. And then, syempre, dun sa nabanggit ko na dito, yung mga hindrance sa mga member na question niya, safe ba? Ayan. So, syempre, nakasupport naman po dyan yung aming policy and then yung mga nasusulat po na ibinibigay po namin information sa aming member na for almost 37 years in service, trusted niyo na yung cooperative na inyong kinabibilangan. Yes po. How do you resolve these conflicts in a cooperative? For me, hindi na lang din para sa akin, syempre. Siguro yung masasabi kong sa members na rin mismo. Kasi sila yung nagpapatotoo kung ano yung nabibigay or yung satisfaction na nabibigay ng BCC dun sa mga members. So Members. sila na rin yung nag-share. Kasi isa din sa binibigay din namin sa mga members or sa members na rin yung one of the strategy or yung ginagawa ng BCC is yung every month nagkakaroon kami ng posting sa aming social media accounts ng highlights or testimony ng aming mga members. So dun pa lang is kumbaga pinapatotoo na ng aming mga member kung ano yung nagagawa nila or nagagawa ng BCC para sa kanila. Opo. Para mas maging trusted pa si BCC sa mga tao. Ayan. And next question po, how does the cooperative maintains their market po? Dito, siguro yung continue na lang din po namin na yung nadadagdagan yung strategy namin when it comes na rin. Kasi si members na rin po yung nag-encourage yung na mag-recruit ng other future members. At the same time, sila na rin yung nagpapakilala ng mga products and services namin. Ayun. And then, with the help na rin po yung mga social media accounts kasi mas madali po namin na po-promote na rin yung aming mga products and services. And then, what are the effects of cooperative in the society? Actually, malaki siya. Yes. So, malaki yung namin kasi yun, so mostly ang nagiging impact ng cooperative sa society is yung mas nakikilala nila na hindi lang pala products yung pwede nilang ma-avail. So, Hindi instead yung, kumbaga yung Benefits na nakukuha po nila dito. Oo, tama. And then at the same time, yung hindi lang priority si member, Opo. within the community rin natutulungan niya. So, hindi lang din nakapaloob dun sa cooperative Lang, kung ano yung nagagawa opo. namin. Kasi outside is nagpa-participate din kami sa mga, Opo. sa mga activity ng LGU. Ayan, so hindi lang focus sa members talaga within the community. Do you collaborate with other cooperatives po, ma'am? Oo. Bukod dun sa cooperative with other organizations Opo. din.
Pero mas nakikipag-collaborate kami with other organizations like DTI, TESDA, ayan. Part din po pala kayo ng TESDA, ma'am. So, malaki din po Not yung... totally TESDA, pero kasi one of the officer po namin is related sa Ah, TESDA. okay. So, pero mga previous year, nakakapaganda kami ng mga livelihood trainings Wow. na naka-incorporate sa TESDA. Alam ko kasi yung school niyo is Opo. kalapit lang ng TESDA. Yes. Alam ko nakapunta na ako doon one time. So, sa mga cooperative, usually yung collaboration na ginagawa po namin. So, kung meron silang mga products like yung isang cooperative na nagpo-produce ng mga bigas, Yes po. so doon kami kumukuha ng mga stocks ng bigas na ibinibenta Binibenta. namin dito sa aming mini-mart, and then at the same time, binibigay din namin siya minsan as incentives sa mga member or rewards, or pinaparaffle din namin siya Opo. minsan. And then, dun naman sa other organizations like NTTI and then TESDA, so partner po namin siya pagdating sa mga trainings and livelihood na pwede namin i-provide sa mga members ng free. Opo. Ayan. So, kasi si DTI, partner na po talaga namin si DTI. So, nag-donate din sa amin sila recently ng worth 400,000 na machineries dahil meron po kami sariling livelihood. Opo. So, nagpo-produce po kami ng mga uniforms, tote bag, pouch, na binibigyan namin incentive sa mga members, and then at the same time, uniforms na rin ng mga empleyado. So, may mga other co-ops din na nagpapagawa sa amin ng mga polo shirt, ayan. So, ganun, Coordinate lang po sa within vice cooperatives. Vice versa lang din, kung ano yung pwede namin ma-provide with other Opo. cooperatives. At Nagtutulungan lang. Number 9. Last question, ma'am. What are the benefits of cooperative to its members? Yan, madami-dami siya. Pero sige, isa-isahin ko. So, unang-una dyan is yung, meron kasi kaming dalawang klase ng category of membership. So, first is yung regular membership na tinatawag, and then associate membership. Under associate kasi, it is purely investment or deposits lang. So, ang pinaka-benefits niya is yung higher earned interest. So, walang tax. Even lahat naman po ng deposits or investments po dito sa aming cooperative is tax exempt or walang pinapatong na buwis. So, pagdating sa regular member, dito mas marami yung benefits niya. So, including na po siya yung automatically insured sila ng tinatawag po namin life share protection plan na insurance. So, dito up to 300,000 yung benefits na ibinibigay po namin. And then, higher earning interest din po. And then, yun, no tax. Tapos, dito po nakakatanggap din sila ng dividends and patronage refund. So, hindi lang basta natutulong yung kanilang investment or pera dito sa ating cooperative. So, kumikita siya every year na lang yun, dividends and patronage refund. Yung patronage refund, ibig pong sabihin yan is yung mga members namin na nagpapatronize ng loans, umuutang. So, dun sa interest na binayaran nila sa kanilang loan, tapos yung taon, merong babalik na kita sa kanila. Wow. Ayan, Umutang nga sila, tapos umutang bumalik na, pa. tapos bumalik pa. So, every year siya meron ganun. Opo. Yan ang ka-advantage na. And then, at the same time is yung maka-attend ng mga libreng trainings na nagbibigay pa kami ng cash allowance. Every training na a-attendan po nila. And then, yung privilege din na makasama sila sa mga activity within outside ng cooperative, makasama, i-represent yung cooperative out of the country. So, ginagawa din po namin. Actually, pinaparaffle namin siya pag GA. Kapag may mga activity or events na attendance co-op outside ng country, so, binibigyan namin sila ng privilege na makasama sila sa mga ganong aktibidad po. And then, discounts sa facilities, nagbibigay din po kami 5%. So, kapag sila ay nag-rent ng aming pool, convention center, rentals, apartment, vehicle, may discount sila na 5%. So, ayun naman. So, yun yung lahat ng benefits na meron po ang aming cooperative. Just very maganda, malaki, madami. Madami siya. Sobrang malaki na din talaga yung cooperative na kasi kung saang lugar na and sobrang dami na ng member na meron po kayo. Tama. Dagdag ko lang din, syempre bukod doon, nagbibigay din kami ng incentives and rewards sa mga members. So, mostly doon sa mga active members.
or yung tinatawag namin member in good standing. Opo. Ayan, so yun yung mostly na nakakatanggap din ng incentives and rewards. Ma'am, yun lang po ma'am lahat ng katanungan po namin. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng interview po namin. Thank you so much po. Thank you na. Thank you po. So good luck sa inyong ano ba to? Project po. Project. Opo. So, good luck sa inyong project.